PBA trade update muna tayo mga ka-sports. Hindi nakakagulat-gulat na matrade si Robert Bolick sa ibang team pagkatapos niyang bumalik dito sa Pilipinas at nagpaparamdam na gusto maglaro nga ulit sa PBA. Pero ang ikinagulat ko nga lang at ng ibang tao ay kung paano siya napunta sa MVP Company. Kahit pa ramdam naman ng karamihan na SMC Company dapat siya mapupunta. Pero sino-sino nga ba ang nalipat sa iba't ibang koponan para matuloy ang paglipat ni Bolick dito sa NLEX Road Warriors? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Tara at pag-uusapan na natin yan. Hindi nga ganong kabilis ang in-expect ng mga taong na maglalaro na agad this conference itong si Bolick. Dahil kung maaalala nyo, kakasimula lang ng season ng PBA nung nagparamdam nga si Bolick na magbabalik din siya dito sa Pilipinas at hindi nawala ang possibility na magbabalik nga rin siya sa PBA. Kahit pa natapos na kasi yung kontrata niya dito sa NP, nasa kanila pa din kasi ang rights nila na kung saan team nga siya maititrade. Kahit pa ilang years pa nga siyang hindi naglalaro sa kanilang pupunan. Pero yun nga, hindi rin na-expect ng karamihan na sa NLEX Road Warriors ang mapupuntahan niyang team after ng stint niya dito sa NP. Dahil alam ng mga tao ay sa SMC Company nga siya mapupunta. Dahil madalas na pag gumagawa nga ang trade ng Northport ay involved lagi ang SMC Company. Pero nag-iba nga ngayon mga ka-sports ang ihip ng hangin dahil sa NLEX nga siya napunta. Siguro kaya nga gumawa ng trade itong NLEX agad-agad dahil nga sa nangyaring ACL injury na nangyari kay Kevin Alas at inaasahan nga na 1 year ulit ang kailangan niya para makarecover sa injury niya. At alam naman ng karamihan na kilalang legit is scorer nga at leading din pagdating nga sa mga assist itong si Bolick. Kaya nga siya ang napili na kuwain dito sa NP. Kaso ang kinakatakot nga ng iba ay baka sa TNT din ang bagsak niya after ng ilang conference. Dahil madalas nagiging stopover lang ang NLEX at sa main team ng MVP which is yung TNT napupunta ang mga legit scorer. Dahil sa kanila naman nanggaling itong si Mikey Williams, Poy Eram, Calvin Oftana. Yan din yung mga masasabi kong nananggaling nga sa NLEX dati. Kaya tingin ko nagiging problema din nila itong si Mikey dahil mukhang nagkalamat na nga siya sa kanila at hindi na makakabalik ng tuluyan sa TNT. Bali ang naging 5-month trade nga na nangyari mga ka-sports ay ganito. Si Robert Bolick at Ken Salado ay napunta sa NLEX. Tapos si Don Trollano napunta naman sa SMB. Chris Rosales at Ben Adamos to Northport, Batangpier. Kaya nga madami-dami nga ang involved sa trade na ito mga ka-sports. For me kahit pa paano ay may nakuha naman ng NP sa trade na ito. Kaso kahit wala nga si Bolick, okay naman ang naging standing nila. Kasi sa ngayon 5-3 nga ang standing nila, so not bad na din yan. Kaso ang mahirap nga lang ay yung sa NLEX kasi ang number 1 scorer nila sa locals na si Don Trollano ay malilipat na sa ibang koponan. Okay na sana yung chemistry niya with the team at nakuha niya na din yung sistema nga ni Frankie Lim. Tapos bigla naman nga siyang na-trade. Tingin ko magiging kontrobersyo na namang itong trade na ito kasi halata naman na hindi nga fair ang nangyari. Kasi madalas sa isang trade lalo na nga sa NBA, kung sino nga ang mag-insist na mag-trade, madalas sila nga ang lugi sa mangyari dahil sila nga ang may gusto o yung may hinahabol na player. Pero dito sa PBA, ilang beses na nangyari yung lopsided trade. Pero parang wala nga sa kanila yon. May nagsasabi nga na lalong nawawalan ang gana manood ng mga viewers at fans sa venue na manood yan ng live dahil sa mga trade na nangyari na to dito sa liga. Kasi kung ganyan-ganyan lang mga ka-sports, asahan natin na SMC or MVP lang ang maglalaban lagi dito sa finals. At matatagalan ulit na magkaroon nga ng isang independent team na mag-champion ulit dito sa PBA. Alam nyo naman na medyo mainit nga talaga dito ang PBA lalong-lalo na kapag gumagawa ng trade itong mga big companies. Kasi madalas yung mga superstar na player ang napupunta nga sa kanila. Tapos yung mga napupunta naman daw sa farm team ay yung mga bench players. So parang wala rin nangyayari at tumapabor nga lagi sa mga big companies ang mga trade. Lalong-lalo na nga dito sa SMC at MVP Company. Kaya sa tingin ko, hindi talaga masusolusyonan dito sa PBA or matatagalan talaga ng gusto na mag-champion ng isang independent team tulad ng sinabi ko kanina.
Dahil kapag ganyan nga lang ng ganyan, ay wala. Hindi na ganun magkaka-interest na manood ang mga fans na magnood nga dito sa PBA, lalong-lalo na sa venue Dahil alam na kasi nila kung sino nga ang magcha-champion. SMC or MVP lang talaga yan. Pero kung kayong tatanungin ba mga ka-O-Sports, pabor ba kayo sa nangyaring trade at paglipat nga ni Robert Bolick sa isang bigatin na kumpanya na naman dito sa PBA at dito sa NLEX? At dapat ba sa SMC company na lang siya napunta na gusto niyang paglaruan sana? Mag-comment lang kayo sa baba. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to at salamat sa panonood. Bye-bye!